Let us pray. Father, thank you for this evening. Thank you for the wonderful opportunity. Ngayon mong gihatag sa amo karon, we ask your Holy Spirit to come, continue to minister to us, and continue, Lord, to teach us, Lord, your ways, and change our lives for the best, that our lives will be impactful, not only in the spiritual things, but even in the area of finances or business, Lord. We pray, Lord, that you continue to build up, raise up more covenant millionaires as we continue to pursue, Lord, the vision that you have given us. In Jesus' name, amen. All right, no, so tonight, our topic is say no, or no to, yes to savings. Now, last week, nindot kayo nga itong i-share about no to borrowing. Karon yes na. Last week, powerful kaya nga itong topic, no to borrowing, no to utang, no? Nindot kayo siya, impactful siya. In fact, nag-PM sa ako ang usa sa atong mga network na mga pastors nga napanalaginan sila sa pulong sa Ginoo, ilang nadungog, and instead of paying their car noong pila ka years, no, I think 5 years siguro to, na-impasse na nila just this time, no, tungod kay na-encourage sila sa pulong sa Ginoo. So they have decided, no, that's the objective, no, sa atong message last week, no, nga say no to borrowing na, no to borrowing, no, nga mag-live up ta sa word sa Ginoo nga dili ta mangutang, no, ang utang atong ipabilin, utang nato sa pagwali, no, sa mayong balita nga giluwas ta sa Ginoo. Dapat ang uban nga mga tao makaila sa Ginoo through sa atong life. That's our utang nga dapat natong pabilin, no. But ang utang nga finances, we have to decide nga ato nang i-solbaron, no. So salamat sa Ginoo. Congrats kang Pastor Ephraim and Pastora Christine, no, nga na fully paid na nila ilang car nga loan, no. So they have decided to live, no, a debt-free life, no. So nindot na nga modelo nga ma-follow po sa atong mga leaders, no, dili lang sa Victorious Church but even sa ilang whole nga network. Kaya nindot kay na siya nga biblical principle nga no to borrowing, no to debt, or living a debt-free life. So karon ang atong topic, no, last week, no to borrowing. Karon yes na pod, yes to savings, no. Ingna imong katapad diha, kung nakikatapad, yes to savings, no. Yes to savings, no. Or may imong kaugalingon, ingnon imong yes to savings, no, nga no to borrowing, yes to savings. Amen. Deuteronomy 28 verse 8, no, very powerful nga word. The Lord will command the blessing on you, blessing on you in your storehouses. So the Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand. And he will bless you in the land which the Lord your God is giving you. So the word of God said in this particular verse in Deuteronomy 28 verse 8 that the Lord will bless our storehouses. Now, he will command the blessing sa atong mga storehouse, no. So muna nga atong topic karon, no, ang storehouse, no, nga ang storehouse mo na ang atong reserves, no, mao na ang atong savings. So very specific nga ang pulong sa Ginoo mag-bless siya sa atong mga reserves, no, or reserve, no, sa atong mga savings, no. He will command blessing sa ato ug sa atong mga storehouses, sa atong mga gipundo, no, o ginatigom o ginastore, no, ginabangko. Mao na ang iyang panalanginan kanang atong dili na panalanginan ang atong utang,
panalanginan niya ang atong gipundo. Mag-command siya blessing. No? The Lord will command the blessing on us in our storehouses. So, ang blessing is said ni Lord or i-command ni Lord, yung manduan ng panalangin ba, yan ang manduan padulong sa atong gitigom, no? Sa atong mga storehouse, sa atong mga reserves. So, mo na ang atong reserve, no? Mo na ang reserve nato, it is to set aside, no? To reserve is to set aside something for future use, for some specific purpose. When you keep something until it is needed. So kanang imong reserve or savings mo na ang imong gina-set aside kanunay. Every time nga na musulod sa imong kwarta, mag-set aside ka for future specific purpose, no? When you keep something until it is needed, you are keeping it in reserve, no? So lahi na siya, kaya savings na nimo man imong reserve, no? The principle of maintaining a reserve is called pay yourself first, no? So ang prinsipyo nga atong gitudlo karon is the principle of paying yourself first, no? Kadungog na baka na nga bayaran nimo una ang imong kaugalingon. Importante ni siya, no? Wala nang pasabot nga unahon na tong kaugalingon na pagbayad, but after sa atong covenant givings, no? But it's a principle of paying yourself first. Kanang pagtigom di ay, no, gibayaran nato kaugalingon, gisulduhan nato ang atong kaugalingon una, no? So mo na nga prinsipyo mo natong itudlo karon na very important kay nag-raise up man tag mga covenant millionaires, no? So gusto man ta nga mahimong mga covenant nga mga millionaires, kinahanglan makatiguta ng swelduhan nato, prinsipyo nga swelduhan nato una ang atong kaugalingon, no? Ingna imong katapad, sweldohi una ang imong kaugalingon, no? So gitudlo tani para mahimo siyang practice kay most of the times we pay everyone else before ourselves, no? Kay most of the time sa permanenteng sitwasyon, dili ang atong kaugalingon giuna nato bayad, ang uban tao atong gibayad. For example, nakay sweldo nga 20,000, no? Kung ang imong covenant givings, tithes, first fruits, and giving of your seed for the church projects, just for example, nakay 25%, no, nahimo na nimong practice, no? In fact, sa diri sa atong church, no, sa New Gen, daghan tag mga leaders nga at least 30% na ang ilang kinahimo. Ang in fact napoy uban nga more pa niya na percentage. Now, percentage wise, now just for the sake of example, 25%, no, sa example lang 20,000 nga sweldo, no, parang ma-illustrate nato nga kini nga prinsipyo nga pagbayad sa imong kaugalingon og una, paying yourself first. For example, kung nakay 20,000 nga sweldo, so when you are tungod kay Christian naka engaged naka sa imong covenant givings and sowing, no, for example 25%, so ang 20,000 minusan mo 25%, no? Ang magbili na pila na lang, no? Ang mabili na is 15,000 na lang, right? So 15,000 na lang, no? So ang una nimo nga himuon, no, di ba? Ang uban nga mga tao lipay naman sila kaya na tumana paits na ni naka bayad na ta kang Lord, no? So atong i-enjoy, treat na to tong kaugalingon, no? Mo na kasagaran nga mga tao sa ilang feelings. So palit din sila sapatos nga nindot, dili na siya dautan, magpalit kag sapatos para i-treat nimo ang kaugalingon, no? Palit ka og karsones, nagpilang karsones karon, pangutanan ako si Braille, no? 1.5 daw, no? So sapatos 5,000, magnindot-nindot na siguro na Adidas, no? Kana nga level, no? So 5,000. So, imong nabilin nga kwarta, 15,000 na lang sa imong 20,000 nga sweldo minus 5,000.
10,000 na lang, no? So kuan pag mo og karsones kay magpalit ka kay ganaan kay mahilig ka kadto kuan Robinsons or SM 1.5, no? So pila na nabilin, no? 8.5 na lang, no? So minus polo shirt nga tag 2.5, no? Pila na nabilin? 8.5 minus 2.5, no? 6,000 na lang, right? And then lipay kay ka, no? Kaya gitreat ni mo kagalingon kaya human naman kasi mga covenant givings, no? So gitreat ni mo yung kagalingon. And then napam kay other nga mga things nga paliton, no? Mga rentals or other. Sa imong 6,000 na lang nga nabilin, no? Palit ka, of course mukaon ka, no? No, so wa pa nato gikwenta na ako nga minyo kaya maintenance sa asawa, no, or uban pa, no. And so nga na lang example, no, nga palit kag sapatos, palit kag karsones kay para sa imong kagalingon nindot na siya. Polo shirt, no. So 6,000 na nabilin palit ng pagkaon. So kulangan ang 6,000, no. Wa pa nato gikwentang sa mga anak, no. And sa asawa po niya mga expenses, pliti, gasolina or others, no. Pero sa kini nga kind of budget, no, instead of paying yourself, no, nga maghimo kag reserve, ang imong gihimo or gihimo nini nga example, ang sapatos, even though nga sa una sa kasagaran nga tao, gitreat nila lang kagalingon, pero ang imong gihimo diha, nagbayad ka, imong gibayaran ang na maligyag sapatos 5,000 sa imong gihaguan nga 20,000 ni mga sweldo giuna nimo bayad, no. Ang gitreat nimo in reality dili lang ang imong kaugalingon og una ang nagnegosyo sa sapatos o sa 1.5 nimo nga karsones kung nagpalit ka karsones, no. 1.5 gibayaran nimo ang namaligya sapatos nga 5,000, 1.5 nga namaligya karsones. Then, 2.5 nga naman nagyag polo shirt. Oh, so, mahal ng polo shirt sa mga lalaki except mga ukay-ukay. No? So, muna 6,000 na lang nabilin. No? So, lipay ka nga nag-treat kasi mong kagalingon, but in reality, you're not treating yourself first. You are paying others first. In other words, kung imong i-total tanan, no, majority sa bulk sa imong money, imong gi-priority nga bayaran nimo ang ubang tao, naghago ka para sa uban nga tao nga madato, no. So ingana ang sakto nga pagkwenta when it comes to assessing, no, or evaluating your expenditures, no, and your budget, no, sa imong kaugalingon. So paying yourself first, what that means is after you have given God your tithe or covenant givings, you need also to keep some money apart for yourself called the reserve or your savings. This is money retained to meet future contingencies. No? Ang contingency, ang pasabot niya na a future event or circumstance that is possible but cannot be predicted with certainty. No? Amo na ang imong savings nga ay mga butang nga moabot gyud ba nga ilang kakabalo pero moabot gyud sila mga gikinahanglan nato, no. So kung moabot na nga wala ka nagandam kay moabot magina siya so mangandam lang gyud ta, di ba? At the same time kanang imong reserve or contingency fund, no, or savings, this will be used, no, for your future investment as you continue to save. The Bible said money that is gathered little by little makes it grow. Mao na nga dili nimo ma-underestimate ang savings regardless kung asa ka na unsa imong level karon, no. Ang uban mga tao di man sila save kay gamay ra daw ilang money, but kung mas gamay ra imong kwarta or sugod pa ka, no, pero nakay-discipline na imong yung i-treat og una kay for future, no. It's God's principle nga money that is gathered little by little makes it grow, no. So yes to savings, make it a priority, no.
nga dili na treat na sa imo. Of course, dili na dautan nga palit kag nindot kay nga sapatos. Basta kay ang gusto na akong mahitabo karon sa ato nga mahimo na tong value, no? Dili nato values ang appearance of wealth only. Of course, kinahanglan ta nga decente ang atong dating, no? Kay mga ambassadors ta, no? Sa ang mga ambassadors nga tinuod sa kalibutan, na sila protocol, no? Or na sila dress code, no? Sa dili sila ka-travel nga mag-shorts kung ambassador ka, no? Kay you are a representative of the country, no? Maski sa na sila dress code, no? So the same ra na sa mga anak sa Ginoo, dapat nindot, no, ang atong mga gipangsuot, pero likaya na to ang kinaiya nga more on branded ta, wala na idautan, no? Pero mas ipalabaw nato nga values nato nga nagtigom ta, more on building of true nga wealth, no? Dili lang appearance of wealth, but true nga wealth nga maski pa og no, remember nga si Warren Buffett, no, maski grabe na siya kadato yung cellphone daan gapon, no, and ang iyang balay ordinaryo ra gapon nga balay niya sa una pang panahon tong di pa siya nga na kay grabe kadato, no. So kay lahi ang iyang values, no. So mo ni ang dapat nato i-develop, no. Hindi na ko malimtan no nga story nga sa first ni Shaquille O'Neal, no? Si Shaquille O'Neal, NBA na siya nga superstar, no? Retired na siya, pero pagsugod niya, grabe na siya kasikat kay dako makay na siya nga tao, no? Grabe siya ka strong, no? So dominant kay siya, so grabe ka dakog sweldo po at the same time. Pero ang nahitabo siya, multi-million ang iyang sweldo, no? Even sa iyang first nga contract sa NBA, no? Sa Orlando Magic, no? Pero ang first gyud niya nga sweldo 30 minutes lang, gihurot niya gasto 30 minutes, first niya nga sweldo millions. Kana dawat niya gi-shoot niya tanang gihurot niya in 30 minutes, no? And then later gitawagan siya, gimaymayan siya sa iyang banker nga kung ingani ang imong ipadayon nimo nga kinaiya nimo, sooner or later mapareha ka sa trend sa daghan kay nga mga famous nga mga athletes nga grabe sila kadato pero ilang ending super broke, o dagko kay mga utang, walay kwarta, di lang walay kwarta, broke pagid na pa sila yung mga bayro nun na bankrupt na sila, no? So gingnan siya sa iyang banker nga kung imo ning ipadayon nga kinaiya, luoy kay ka, wa kay bright nga future, no? Pero nindot kayo ang naitabo ni Shaquille O'Neal nga nag-turn around ang iyang life, no? Nag-change niya ang iyang habit, no? Nga iyang tarungon iyang financial life, no? Muna nga si Shaquille O'Neal usa siya sa mga highly successful nga businessman, dili lang sa sports, nga sikat kay sa sports, no? Hall of Famer, but he is also a very successful business. Daghan na kayo siya mga lain-lain nga mga businesses because decide siya nga iyang i-change ang iyang financial nga mga habits, no? Muna ang iyang statement, no? Nindot kayo siya nga it's not how much you keep, it's not how much you make, but it's how much you keep. Dili kung unsa kadako ang imong nakita, kundili unsa kadako ang imong gibilin, unsay kadako ang imong gi-save, no? So mo na nga atong itudlo karon nga values kining principle of savings, no? So sa ato nga mga Kristiyanon, mga Christians, no, wala nagpasabot nga radical giver ta, no? Tira lang ta kay wala problema kay grabe na ta ka sower, di ta mahutdan, pero it's a principle. Pwede ka nga radical sower at the same time radical saver, no? Ingna imong katapad or nakay katapad, you are a radical sower
and a radical saver. No? Kay it's a biblical principle nga mag-build ka, mag-save ka, no? For your future and for the next generation nimo. Para ang imong wealth mo impact pa siya dili lang sa imong present nga life but even sa imong mga next generation. Mag-enjoy sila sa imong pang pinaka next mga generations, no? So and that's the power of savings or the importance of building storehouses, no? And building reserves or savings, no? Kaya again, si Lord magkuman og blessing sa ato na panalanginan ta niya para panalanginan at the same time ang atong mga storehouse. The Lord will command a blessing on us in our storehouses. So ang padulungan sa iyang panalangin kung padulong sa atong mga storehouse or atong mga savings, no? So in Proverbs 21 verse 20 nag-ingon diri, wise people save nice things they have, no? Ang maalamon nga tao nag-save sa mga nindot nga mga butang nga ila. Fools use up everything as soon as they get it, no? So ang mga fool, mga dili maalamon, no? Sa panultihon, no, sa Bisaya na version or Cebuano version 2021, ang maalamon nga tao nagatagana, no? Nagatagana means naga-save or naga-set aside gayud alang sa umaabot. Grabe, no? Ang mga maalamon nag-andam sila para sa future. Giandaman nila ang future. Apan ang buang-buang, no? Nagapatuyang lang og gasto. Grabe, no? Walay buang-buang diri nga naminaw kay mga wise man tanan sa Ginoo. But only fools don't save. No? Ang mga dili malamon, dili mag-save. That's what the Bible is saying, no? Dili na atong statement ang dili malamon, dili mag-save. Huruton niya tanan ang mabot siya nga kwarta. Wise people save nice things they have. In NLT version, it says, the wise have wealth and luxury. No? Sa New King James Version, there is desirable treasure and oil in the dwelling of the wise. Grabe, no? Ang balay daw sa mga maalamon, daghay mga butang ginatinguha sa mga tao. No? So, makakita kag mga nindot, mga malon, mga precious mga things, no? Naana sa balay sa mga maalamon, no? So grabe ang usa sa mga nindot kay nga trait, no, sa Kampastura Tini, no, ever since nga nagkailami, no, wala pa mi naminyo mo na ang na kita na ko nga nindot kay nga kinaiya niya sa siya ka person nga kugihan sa finances, maski og nag-eskwela pa siya, nagnegosyo siya mga si tawagan ni ginagmay nga mga business, no? And magtigom siya, no? Nagatigom siya, no? Og si tawagan ni money na siya mga reserves, no? And then karon nga namin yun mo na ingon niya nga ako di makay ko magasto-gasto ang iya mga investments, no? So ang iyang ginapalit mga alahas, grabe mga alahas ba, no? So mo na ang balay sa mga maalamon, daghay desirable treasures. Amen. So ang iyang ginapalit, no, like for example, palit kag mahalon kay nga sanina, after 1 year di na ganahan mo suta na kay daan naman, no? O pwede pagyapon but di siya mo last, no, forever, no? Palit kag sapatos nga mahal kayo, no? After pila ka years dili na magamit, no? Maski LV na bigay gyapon na, no? No, pero wala na pasabot ni na ka magpalit niya nga mga butang, pero dapat nay mas labaw pa nga imong ginahimo ana, no, nga maka protektar sa imong kaugmaon ug dili lang sa imong kaugalingon but even sa kaugmaon
sa imong mga next nga mga generations, di ba? Daghan kayo mo na sa Bible nga the righteous no will leave an inheritance to his children's children, no? Dili lang sa imong children but mabot pa sa imong mga anak, sa imong mga anak. Grabe, no? The Lord will command blessing on your savings. That's what the Word of God is saying sa atong gibasa karon, no? Nga in Deuteronomy 28, the Lord will command the blessing on you in your storehouses. So, ang panalanginan sa Ginoo, letter A, where your store, where you save, that's where the blessing will rest. So, grabe, no? Ang padulngan dahil sa blessing, kay based on the verse that we have read, no? Deuteronomy 28, verse 8, where you save, that's where the blessing will rest. Asa, di ba? Muna na siya guided missile, ang blessing. No? Nakaprogram siya padulong sa imong reserve, padulong sa imong storehouse. No? So, ang puntarya dahil sa panalangin, dito sa imong savings or sa imong storehouse. So, we better build storehouses. Kaya, that's the place where God will bless, di ba? Pasawa na to, baski pag mag first fruit ta, pero ang ending sa first fruit, sa may ang himuon, your barns will overflow. Your vats will brim over. Barns of business, iyang i-bless. So, na barns nga mo overflow. So, ang panalanginan, ang barns, ang reserves, no? God is looking for your savings account, no? So, yun naman katapat. Asa naman imong savings account? Asa naman imong mga reserves? No? So, mo ni ang atong i-develop ng values nga even though nga mahilig ta sa mga nindot nga mga butang, mga mga sanina, mga uban pa nga mga gamit diya nga mga nindot, no? Pero dapat ang mapatigbabaw, no? Mga values nato na in every decisions, dili ta ma-impress lang sa mga nindot, no? Or dili ta mabot sa point nga to please others nga nindot tag sanina, no? Nindot tag mga even ka mga gamit nga dili mo last forever, no? Kaya say tawag na wala na siya point but kinanglan ang atong values nga nag-build tag reserves. Kaya diha ta panalanginan sa Ginoo para the more ta mahimong blessing sa uban, no? Dili na nato dapat malimtan, no? Labi na kung nagsugod nag-bless ni Lord sa ato, dagko na tag-income, pero kung dili ni ma-develop nga values, no, maparehas ta sa gihimo ni Shaquille O'Neal, first niya nga salary, grabe, millions, gihurot in 30 minutes. $1 million, no? So, it's not how much you make, but how much you keep, no? Pwedeng radical sower ka, muhatag kag even beyond pa sa 30% sa covenant givings nimo, pero you can also be a radical na saver, no? Na naguna-una ka na, no? Sana sa values kay mong i-develop, kay kung unsa imong values, mao na ang basis sa imong decision making. Now, kung ang imong values puro ra mga nindot nga butang, no? Pero wala pa kayo na develop sa imo kanabang mag-build og wealth, no? Not for negative purposes, but it's out of your faith sa word of God nga gusto sa Ginoo nga mag-storehouse ka, gusto sa Ginoo nga mag-build kag net worth para nga ma-establish ka nga person, and not only that, but your next generation will become great, mighty in the land. No, dili na siya by accident lang nga nangalagad ka sa Ginoo, but nangalagad ka sa Ginoo, but intentionally you are building yourself and even the future of your next nga mga generations. Imong gihimo ba, no? Katong gitudlo nato sa territorial dominion na kingdom advancement, twofold kingdom advancement, magwali sa Ginoo, but at the same time mo conquer kag territory, it's intentional, no? Kay nga naman kung conquer tag territories, no, we are making every place that we have conquered a better and a safer place for us and for our next nga mga generations. Nindot ang ilang life, safe sila,
Kay kita may nagdumala mga righteous man ta, wala na imong sulod diha nga mga dautan nga mga negosyo, mga butang maka-destroy sa uban nga mga tao nga mga businesses, mga whatever nga mga activities kay ang righteous naman ang nag-dominate niya ng lugar, no? And those things cannot be done if we don't intentionally build reserves, save, no? Or nag-build ng mga storehouse, no? This is the beginning sa mga nindot sa nga plano sa Ginoo sa atong life, no? Nga mahimutang top mo stop, no? This is the making of the covenant millionaires. Nagsugod na si Lord ana, but kinahanglan radical ta, no? In the days ahead, no, in the next few months, mo na ni atong diskasan. Karon ginadiskusan pa nato ang budgeting, no? And karon nag-emphasize sa part sa budgeting about savings para in the next few days, weeks and months ang ato ng mga diskusan, mga net worth na, di ba? Kung maghisgot ang mga dato, ang ilang paghisgutan dia net worth, no? And net worth is the outcome of your savings. Kanang nag-build kag mga reserves, no? Kay diha man ka mag-grow imong wealth kay mo man ang imong ipang-invests in the future, labi na kung nagsugod pagid ka, no? So this is the discipline nga non-negotiable if you are very serious in becoming a covenant millionaire, no? Dili ka maabot diha kung wala ni siya nga discipline sa atong life, no? So no, salamat sa Ginoo nga gitudloan ta ni Lord ani budgeting, savings, no? Kay dili ta maka-build og mga wealth, maka-buy tag mga assets, no? Mga real estate, no? Nga mga mag-create og mga passive incomes in the next few days, no? So adunay successful businessman na ganingon nga if a person must be wealthy, he must consistently keep aside 20% what enters his hand, no? So grabe ni siya nga successful businessman, 20 kung seryoso daw ka nga mahimong successful or wealthy, kinahanglan 20% sa imong income imong intentional nga imong gi-save, no? Dili para ipalit og uban ng mga gamit, no? But this is for the future use. Mo na imong reserve, no? For future nga mga contingency fund or reserve mo for future investments, no? So kung seryoso gyud ka, no, imo nang 20% na or even more. That means he is to forget that it exists until it multiplies. Then he can invest to multiply it more. Okay? You will be blessed, no? In due time, mudaghan man nagmaayo, mudako na siya. So daghan na kay mga masulan nga mga investments. So maka-create kag daghan kay nga mga passive income and other mga cash flow, no? So another example, no, sa time ni Elisha, no, adunay widow, no? Now, there's a widow, no, prophet's widow. Ang widower ni siya sa usa ka prophet na ang iyang bana nga prophet namatay na. Na-save siya because of her savings, no? Ang imong savings maka-save sa imo, especially in the case nining a widow, no? Sa 2 Kings 4 verse 1 and 2, no? Ang verse 1 gikan ni sa ERV nga version, a man from the group of the prophets had a wife. This man died, and his wife cried out to Elisha, "My husband was like a servant to you. Now he is dead. You know he honored the Lord, but he owed money to a man. Now that man is coming to take my 2 boys and make them his slaves." You see, pag makautang ka, himo kag slaves, no? Muna ipadulungan, no? Sa King James version, it's very clear, no? Elijah said unto her, "What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in your house?" No? So nangutanan si Elisha kay nidul man ang widow sa iya nga, tabangi ko kay anak kong ba napatay na, din nangalagad siya sa imo, nangalagad siya sa Ginoo. Din ani siya para kuhaon akong mga 2 ka anak nga laki. Himuon na nilang slaves mo bayad sa utang sa kong bana. So gipangutana ni Elisha siya. So gusto unsay akong imuon sa imo? Unsa may naa sa imong balay? And she said, thine handmaid hath not anything in the house but
save a pot of oil. So, kung lain nga butang, pero na ako'y gitigom nga oil or na save nga pot of oil. You know, katong oil mo to'y gi-multiply. No? So, ang savings ni Lord mo na, ang savings nato mo na ang panalanginan ni Lord nga makasave sa ato o sa future sa atong mga next generation, just like sa case ni nga widow sa time ni Elisha. No? So, karon mo na nga atong objective, mo na nga atong declaration nga i-value ni nato ato ning i-practice nga discipline, no, of having a reserve or reserves, no, or having storehouses or having savings, no. So what are the implications of savings or reserve? When you set something aside, number one, it is a sign of good management. No? Unsa may implications, unsa may mga conclusion nga ma-draw nato about reserves and savings. Ano na tayo mahimo nga mga implications. Nung sa mga implications ni, kamo say ma-draw na to nga mga conclusions, no, when we set aside money for our future use. Number one, usa na ka sinyalis nga maayo nga pagdumala or maayo nga management. Pag naay savings, naay reserve fund, pasabot niya na maayo siya nga manager, no? Or maayo ka nga manager. Mo na ang iyang implication, no? A government doesn't have a big reserve is a bad government, di ba? Nganong nahimo mang great ang Amerika sa una, no? Tungod kay dagan sila kwarta, no? Dagay reserve sa ila sa unang time, no? Although karon down na sila, but when America became a great nation, it's the time nga grabe ang ilang reserve. Grabe ang ilang money nga. Ang ilang agenda is not just sa ilang kaugalingon, even the whole world, no? Nga mag-apil-apil sila sa uban nga mga lain nga nasad kay nga naman more than enough na ang ilang na produce nga resources sa ilang kaugalingon mo na engage sa uban nga mga nasod. No? How can a nation engage to another nation or countries kung sa ilang kaugalingon di siya mabuhi, di ba? So nahimo siyang great tungod kay na sila'y dako kayo nga mga reserves, no? So it's a sign of good management. Now, any organization that does not set aside something is not a good management. So tanan nga organization nga walay savings, walay set aside, dili na maayo nga management, no? Any individual who doesn't have savings, no, dili na siya, no. Any individual who doesn't have any savings is not managing his life well, no. So mo na ingon diri sa atong word, no, nga every person nga wala siya pundo, wala niya na manage ang iyang kaugalingon nga maayo, no. So again, si Lord dili siya mo bless sa mga tao nga dili maayo nga manager, no. So ang iya lang i-bless katong mga maayo nga mga managers, no. Number 2, nga implication about savings or reserve, it is a proof of faith that there is always leftovers, no. So pag na savings, it shows, no, it is a sign or even it is a proof of faith nga nung nakasave mga kay na kay faith nga the Lord will provide enough para sa imo nga kaugalingon nimo nga resource or need nga na kay musubra pa, no, para na kay ma-save, no. So it's a proof of faith, no, nga grabe imong faith nga i-bless ka ni Lord nga i-provide niya ang imong need nga to the point nga sobra siya nga maka-save ka, no. So muna, it's a proof of faith. Wala ka nag-save tungod kay nay sobra, no. Kay kung ingana imong mindset, dili ka ka-save, no. Kaya
wala man, di man siya intentional nga nagi kay faith nga i-bless ka ni Lord nga daghay yang i-bless sa ako more than enough or para sa akong need nga napay additional para nga makasave ko. Sabtan niyo? It's a proof, no? It's a sign of faith nga nag-save ka kay of course, gi-providean ka ni Lord sa imong mga kaugalingon nga panginahanglanon mo na nga makasave ka. So, it's an action of faith and a proof of faith. The third, it provides God a platform for the blessing. The Lord will bless our storehouse or storehouses. We need to have storehouse or storehouses for God to bless us. No? Ang tao nga iyang gastuon ang tanan, niyang income, no, is a candidate for poverty. The man who spends everything is a permanent candidate for poverty. No? So ang tao nga iyang gastuon tanan niya nga sweldo or income, may mo siyang kandidato para sa kapobrehon. And the woman who spends everything is never a candidate for the blessing. No? So kung ang usa ka tao nahimo niyang kinaiya nga tanan niya income kada bulan, hurot-hurot gyud, no? So nahimo na siyang kandidato para nga mahimong permanente na siyang kandidato para mapurdoy, no? Ikaduha, tanan nga mga tao nga iyang gastuon tanan niya nga income kada bulan, no? Dili gina siya mahimong kandidato para sa panalangin sa Ginoo. Pero katong mga tao nga nag-set aside og money, no, para sa iyang future, mahimo siyang kandidato sa panalangin sa Ginoo. No, dili nato kalimtan, no, ang Matthew, nindot kay nga verse 25, verse 29. For everyone who has, more will be given. No? Si Lord Jesus Christ mismo nagstorya ni nga divine secret na kada usa nga adunay iya, more will be given. No? Grabe si Lord, kung naiimo, panalanginan ka. Grabe, no? Ang taong wala, the more siya dili panalanginan. No? No? The more anyone who has, more will be given. No? So kung naiimo, tagaan ka all the more, no, ni Lord, and He will have abundance. Grabe, no? Kung nakakay client, imong giariglar og maayo, tagaan ka ni Lord og more clients, no? Online. If you are engaged in online business, online work, the more ka tagaan, no, ni Lord, kung the more na kay imo, no? So kung na kay workers, imong giariglar og maayo, imong gipag-grow, tagaan ka niya all the more og mga workers. I declare tagaan ka ni Lord, ana. I declare makabaton ka og faithfulness. No? Pero kung wala kay worker, the more ka mawala. No? But from him who doesn't have, even what he has will be taken away from him. So kinahanglan naa. And kung unsay naa, imong tarungon para the more ka tagaan ni Lord. Pero kung nahimo nimong kinaiya nga wala, puro lang mga wala, the more nga mga wala. Pero katong naa, sige kag naa, the more ka tagaan og naa ni Lord, and then you will have abundance. No? So grabe, no? Plataporma na ang savings and stewardship. It's a platform for God to bless you or to bless us. No? Mo na nga ato ning tarungon nga prinsipyo. This is a very powerful nga principle. The principle is simple. Money, this principle is simple. Money in the account pulls in more money. So ang money nga nasa imong savings account or nasa imong account, the more na siya nga mo dugang, no? So maski pag nara na siya sa bangko, ang kwarta nga nasa bangko na siya interest. Ang kwarta nga naa siya madugang kay nam siya interest, no? Katong giutang nimo na po to interest, pero pabali ang current
the more siya nga mokuha kay wala man to siya negative man kanang utang, leverage, negative siya. So kung na-leverage, the more siya nga mo deduct siya sa imo. Nevertheless, kung mag-save ka, the more siya nga mo add. Diba? Normal na pag deposito ka, maski pinaka-list nga way nato, nga mahimo nato is to deposit it in our bank. No, the list siya, but that doesn't mean nga dili siya importante. It's very, very important nga discipline nga. But even if you put your money in the bank, it will pull in more money. No? So money will be added. No? So the more you have, if you have, more will be given. Anyone who has, more will be given and he will have abundance. Okay, kung naanad siya ng kinaiya, naanad ka ng kinaiya, susigi ka maski ginagmay. No? But aduna na siya blessing. Kaya ang kwarta nga imong ibutang sa account, it will pull in money. Sooner you will be realized ka, ang gagmay-gagmay nga imong idugang, mudaghan. Kaya ang pulong sa Ginoo nagingon nga, ang tanan nga masaligan sa gamay, saligan sa dinagko. Kay tanan nga dinagko, sugod na sa ginagmay. Now, kung ikaw na ginagmay nga gintrust ni Lord, pero kanang ginagmay, imo pag yung giwala, because you are not having a discipline. The discipline of savings is not developed in a person's life. That person will experience poverty. What happened to the prodigal son? The Bible said after he had finished everything. Tungod kay ang prodigal son, grabe, nag-advance siya. Bayat siya lain kaning mga prodigal son. Prodigal means gastador ba? Kaning mga gastador, mahilig sila advance. No? Dili sila mag-advance og save, advance og cash, advance og utang, mag-iutang nila ang sweldo nga wala pa niabot. Advance na, may tawag na advance. No? So, tungod kay mo na kinaiya, kanang mga mahilig og advance, ilang gastuhon tanan. No? So, this is what happened to the prodigal son. The Bible says after he had finished everything, there arose a mighty famine in the land. Then, poverty, no, poverty will always visit men or even women who doesn't know how to save, no? So mamisita gyud na si poverty sa mga tao nga dili kantigo mo save. No? Just like sa prodigal son nga gastador nga gihurot gid niya gasto ang iyang grabe nga wealth nga inherit niya siyang father, no? Nahurot niya, so pero gibisitahan siya sa ni Mr. Poverty, no? Poverty will always visit men who do not know how to save, but prosperity will visit or abundance will visit sa mga tao nga maayo nga steward nga saver ba, mighty saver sa gamay, iyang gipag-growing yang gamay, si abundance mo bisita pod, no? Wala nga i-declare ang mga new gen, mailanin sila sa mga savers, dili lang radical sower, but radical saver. Radical sower and radical saver is not contradictory. No, dili na siya inconsistent. No? Consistent na siya. Pwede ka, you can be a radical sower and at the same time radical saver, and then later on you will become a radical investor. No? Investor ka, grabe. Muna atong mga declaration, no, nga we will be transformed into a different person. I declare nga atong mga tao na nga transform naman, but all the more katong mga topmost top pagyud, no, nga mahimo kang one of a kind, no, impactful kang covenant millionaire nga grabe kang imong pagkadato lahi ka tungod kay nagdevelop kag mga biblical discipline, no, nga imong gihimo ba ang word ni Lord, no? Grabe gihimo naman nato kasagaran sa atong mga leaders ang giving tithes, giving of first fruit, sowing, and then serving God. No, karon tudloan na pud ta ni Lord og radical saver, no, nga mag-invest ta for greater investment. So this is the next nga level nga gibuild ni Lord sa ato. Tudloan ta next strategy nga high income skills, no, karon ni build na ta kasagaran sa atong mga naguna, nag-scale up na, nag-create tag cash flow. Karon si Lord gidala na pud ta niya sa lahi nga level nga mag-save ta
to enter in to a greater realm of financial overflow that is for investments, no? So grabe na ni siya, no? Lahi na ni, lupad na ni, layo na ni tugpahan ni siya pag maabot ani nga level nga karon nga nag-cash flow na kag 0.5 million, 1 million or even more monthly, then grabe imo nang steward, no? Na kay delayed gratification nga grabe, no? Na-develop na sa ato nga wala na ta nang utang, wala na yung mga palautang nga mga new gen leaders or uban pa nga mga leaders, no? Karon grabe na natay delayed gratification nga grabe kapaliton na gigani pero ay sa kay dili na mo ang priority. Mag-build sa kuani kay para maka-learn ko nga dili ang pinakauna nga anak kundi ang apo na. Ang apo na sa akong kwarta mao na akong pabayaron sa akong mga wants, no? Nindot maning kani nga paliton palit na tagkuan brum brum, no? Nindot ni mag-Harley na yun ta but kanang hard-earned money pa nimo nga grabe nimong bilar, grabe nimong bill sa mga workers nimo, imo sa nang i-delay kay ang apo na, no? I-invest sa ninako, no? So out of my investment mag-build paglain ng mga cash flow or another investments, then kadto na nga mga apo na nag-anak-anak na ang imong mga kwarta kay kusog man ang mga anak kung mayo ka moalagad ang imong kwarta. And then kadto nga mga kwarta mo na to atong ipang palit og brum-brum mag kuan ta covenant sa tawag ni covenant riders na, no? Pero ayon ang hard-earned money nimo maski pag business owner na ka, home office owner na ka, imo sang i-discipline, i-delay nimo kay napay lahi nga strategy. That is the third strategy of high return investments out of our savings. We cannot have capital kaya ang third investment, our third strategy nato for wealth creation is high return investments, no? Kini nga game, kini nga dula ni sa liquidity, dula ni sa daghan og kwarta, meaning daghan kag reserves, imong storehouse puno ba, no? Di ka kapila ni nga dula kung gagmay ra ang imong money, di na nimo ma-enjoy. Kaya kung mo anak ang imong kwarta og 1%, no? Kung imong kwarta 1,000 ra, pila man ang 1% sa 1,000, no? Pila Braille. No, so 1,000 is 100, no? Now 10%, no, sa 1,000, no? So meaning 10 pesos ang 1%, no? So gamay ra kung ang imong kwarta mo anak siya 1% kung 1,000 ra imong money, 10 pesos ra. However, kung nakay 1 million, ang 1% is 10,000. No? So dako-dako na siya. No? So kung nakay 10 million, 100,000 na siya. 1% kung kanang imong nagnanaka sa investment, no, high return investment, mao na ko sa inyo, dula na siya sa dagko nga dula na siya sa kwarta nga padaghanay. Daghan kag reserve, no? So kung anak siya 1%, kung nanakay 10 million, 100,000 naman na. So kada adlaw kung mo anak siya 1%, pwede man na siya sa uban nga kasing investments, no? So 100,000 per day. Kung sa isa ka adlaw mo gain siya 3%, so 300,000 just one day without pwede nga wala kay physical nga effort nga gihimo ana. Ang imo ng kwarta kay ang third strategy nato for wealth creation or in wealth creation is high return investments, no, or making money work for you, no. Sa second strategy nato kuan man scalable business na mag-create tag business nga mag-leverage sa mga tao natin, mga workers, para nga mag-work sila for us or for the company, now, and at the same time develop na himutang system builder. So you're leveraging people and leveraging systems. Nevertheless, no, kaning third nato nga strategy, high return investments, this is leveraging money or making our money work for us. However, maglisod tag abot diha
kung wala nato na develop ang atong discipline of savings, no, or building reserves, no. So exciting ni siya kay diri ta padulong, pero mo na ang ticket nga makaabot ka na, ang ticket nga makaapil ka na nga dula, no, is savings, no, building reserves or creating reserves, no, sa atong life, no. Are you there? No, sa atong financial nga life. So this is what we're going to do, no, in conclusion. Work the word. Number 1, decide never to spend everything that enters your hands from this day forward, no. So mo ni atong himuon, no, nga mahimo tang saver, no? Nga dili nato mo pareha, di ta mong pareha sa prodigal son nga hutdanay, no, maski pag radical sower ka pero wala nimo. So atong himuon nga model nga grabe tag reserves. Radical ta nga sower, model to sa sower, pero model pug ka sa reserves. Model ka nga nag-build of net worth. Number 2, determine to build up your reserve until it becomes substantial enough to invest and pull in more resources. Grabe ni, no? So natin mga leaders nga na sila boss nga kwarta ra nagdula, no? Nagtrabaho sila sa boss nila pero ang ilang boss kwarta ra gidula sa ila, gipadula sa ilang, kung dula-dulain ang kwarta, then magumani nagdula-dula, kamuray sweldo sa inyong kagalingon. So dula-dula sila, dako po kayo ang ilang kita pero mas dako ang ilang boss. Pero sa may gimo sa ilang boss, kay daghan man siya kwarta, daghan man siya reserves, no? Kay discipline nga person, kabalo siya nasa discipline nga magtigom og kwarta. Pinagi siyang skill. Pero di siya maabot ana kung wala siya skill nga motigom, no? So pero karon niabot siya sa level nga gi-allow niya mga tao nga magdula-dula, no, or magdula niya na, no, sa trading, no, nga manang example sa inyo nga 1%, no. So sa 1 million is 10,000. So natay mga leaders nga nag-trade og dili nila kwarta 50 million kapin. Nauban 25 million. So 50 million, grabe na 10,000 times 50, that's pila na siya? 500,000. So 1% sa 50 million, 500,000. No? So kung muginan siya kaga 1%, now kung 1% ra, kung 3% is 1.5 in a single gain nimo, pero mo na kay 50 million. I declare ang atong mga new gen leaders mabot ana nga level kay natay discipline. Money that is gathered little by little makes it grow. Mo na ang mga topmost top nga mga new gen. That's the picture of your future. That's the picture of the new gen covenant millionaires, or sa tanan nga naminaw diri nga mo receive ani nga revelation. That's your future. Sa tanan nga mga mga taga CDO nga victorious nga mga network nga nakadungog ani, that's the picture of your future, nga mag-save ka para nga mabut ka sa point nga ang imong money mo na mga lagad sa imo, mo na imong dili lang ka dili ka nga na kay online workers, na kay mga home office workers, but even na kay mga money workers, na kay mga money machines, na literally money is working for you, no? Grabe na nga level. Are you there? No? So determine, no, to build your reserve until it becomes substantial enough to invest and to pull in more resources. The third and the last, start now. Build more cash flow and begin building your reserves. No? So magsugod ka karon. No? Salamat sa Ginoo kay naminaw ka nga mag-build kang home office, no, nga magpustan man nga magtrabaho ka og high income nga paying nga job, and
most likely karon nga best nga option is online nga mga work. So salamat sa Ginoo, naminaw ka na. And then ang next nga advice ni Lord, direction ni Lord sa ato to build business, no, mag-build kag team, no. I declare and I command, no, sa tanan nga mga home offices nga imong expand, no. Mga mga leaders nato nag-expand sila, ikaw expand, no. Do not settle kung asa ka karon nga tulo ra gyapon, no, upat ra gyapon, unom ra gyapon imong worker, dugay na ka 1 year mao ra gyapon imong level. Maski pag radical sa work ka pero wa ka nag-build og imong vats, no, imong machine bagamay, no. Kanang barns og vats different man na. Ang barns imong bodega, imong reserves. Ang vats imong business. Dapat dako ang imong business, dako imong barns, dako imong reserve, dako pud imong vats. Kanimong vats mo na imong mga business. Imong home office dapat dako, daghan kag workers, padaghanon nimo mga igagkaalam. So mo nang ingon ako sa inyo, kaya nga atong goal to build big reserves. So kanang dapat dako pud ang imong opisina or ang imong business. Kung dili home office, dako imong negosyo, padakoon nimo ba para dako ang imong reserve, para nga you'll start to engage in high return investments para maabot tayo ng level nga mga dominate. Remember, we're not here to compete, we're here to dominate. I declare na mahimo tang mga royal priests, no, wherever we are, naka Cagayan, naka Butuan, naka wherever you are right now, nga minaw ka, no, you have the anointing of a royal priest, no, nga mo dominate ka wherever sa sphere na sa sphere of sa asa ka nga location, you will dominate that through business and through spiritual nga advancement, but more pag yun kagamiton ni Lord in the area of finances. Kay sa tanan nga mga mountains, tanan nga mga pillars of society, ang business nga pillar mo na pinaka-strong nga pillar next to the spirit, no. Pero parallel na siya, dili pwede nga spirit ra ka, but to dominate the society kinahanglan na kay strong ka sa business. And that's the future nga himuon, or present and the future nga ginahimo na ni Lord sa atong mga kinabuhi, no, nga nag-flow nini nga direction ni Lord. Di ta padulong, pero mo lagi na dili nato na mabot kung dili ta apply nining principle of savings or paying yourself first, no, no, na mag-save ta, mag-build the reserves. All right, no, so God bless everyone, tanan nga naminaw, no. Salamat sa Ginoo for this powerful nga message nga kinahanglan nato nga i-apply sa atong life, no. Let's pray. Father, thank you for this wonderful and powerful nga revelation, Lord, the revelation of savings. We know, Lord, through this word, nga ang imong panalanginan sa among life, ang among savings, among mga storehouses, among reserve. Lord, beginning today, Lord, tabangi by your grace and by your empowerment sa Holy Spirit nga dili mi mahimong gastador, kung dili na mo gastuhon tanan na mga income, Lord, but Lord, may develop sa among ang values, no, to save and build for the future ng mga investments, Lord, so that we can build all the more and we can conquer our city and even conquer nations. Na magamit ni Lord all the more, may mong blessings sa mga tao. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless everyone.